Posibleng may kinalaman daw sa operasyon kontra droga ang pananambang kay Police Senior Master Sergeant Solomon Cugay. Pinagbabaril siya kahapon ng mga naka-helmet na salarin sa EDSA. Ayon kay PNP Chief Police General Oscar Albayalde, dati ring nasa drug watch list ng Pangulo si Cugay pero pinawalang sala ng korte. Live mula sa Quezon City, may report si Mariz Umali. Mariz. Cara blanco pa rin ang pulisya sa kung sino ang mga salarin sa pananambang kay Police Senior Master Sergeant Solomon Cugay. Pero habang nagpapatuloy yung kanilang investigasyon ay lalong lumilinaw yung posibleng motibo nga sa nangyaring pananambang. Lalo pa nang malaman nila na dati palang miyembro ng Anti-Illegal Drugs Group itong si Cugay na isang unit ng Philippine National Police na sumasagupa at lumalaban sa malalaking mga sindikato ng droga. 6 na bala ang tumama sa iba't ibang bahagi ng katawan ni Police Senior Master Sergeant Solomon Cugay nang tambangan siya sa EDSA Connecticut Street kahapon. Base yan sa isinagawang autopsy sa labi ng tauhan ng NCR Police. Merong 3 daw po sa likod, through and through. Merong isa sa right na elbow. And then 2 po sa left na shoulder. Tapos nag-re-entry po dito sa left na chest. Halos tugma raw ito sa 7 basyo ng bala at 3 deformed slug ng kalibre 45 baril na natagpuan sa crime scene. Kalalabas lang umano ng camp krame ni Cugay sakay ng kanyang motorsiklo nang pagbabarili ng 2 naka-helmet na salarin. Bagamat hinahanap pa ng binuong Special Investigation Task Group Cugay ang mga suspect sa pananambang, mas lumilinaw naman na raw ang motibo sa krimen. Before, it used to be a site in Raif, yung RBEU na ngayon. So, marami siyang nabust, marami silang mga nahuli ng mga big-time drug pushers. So, isang possibility natin yan na work-related. Kinumpirma naman ni PNP Chief Police General Oscar Albayalde na nasa unang drug watch list ni Pangulong Rodrigo Duterte si Cugay. Formerly na nasa drug watch list siya, but hindi siya identified dun sa mga grupo ng mga ninja cops na sinasabi. Pero ayon kay Albayalde, naglabas na ng desisyon ng korte na nagsasabing walang sala si Cugay. Wala na rin umanong kinasasangkutang iligal na gawain si Cugay sa nakalipas na 2 taon. Cara, patuloy pa rin sa pagkalap ng impormasyon at ebidensya ang pulisya. Unfortunately, ay under maintenance daw yung CCTV dun sa may barangay Wakwak na may sakop dun sa lugar, kaya hindi nila ito magamit. Kaya ang ginagawa nila ngayon ay nakikiusap sila dun sa mga ibang mga motorista o yung mga iba pang mga dumaan dun sa lugar na yun ang mangyaring insidente na kung maaari ibahagi nila yung kanilang nalalaman sa pulisya. Cara? So Mariz, ang tinitingnan na talagang anggulo ngayon ay posibleng ang pumatay dito kay Cugay ay mga galit doon sa kanyang ginawa bilang lumalaban siya sa droga yung last assignment niya. Yes, tama, Cara. Kumbaga parang nang malaman nga yung dati niyang unit na nandun pala siya sa Regional Anti-Illegal Drugs Group pero ngayon ay nasa Regional Drug Enforcement Unit na. Ito yung talagang marami silang mga operations na sinasagawa. Sila talaga yung mga sumasagupa sa mga malalaking mga drug syndicates. Posible raw na may mga nasagasaan ito, na buy-bust at dahil sa ginagawa nilang operasyon, talagang napahamak yung kanilang negosyo, yung kanilang mga illegal na gawain. Parang gumaganti. Kaya meron silang grudge against Cugay, Cara. Okay, so irrelevant na itong o relevant pa rin ba itong point na he used to be in the drugs watch list of President Duterte? Well, isa yan sa mga tinitignan kaya lumabas yung ganitong impormasyon ay dahil lahat ng, kumbaga yung buong background niya nang mangyari nga yung pananambang sa kanya ay ni-review ng pulisya. At apparently ay
lumabas nga yung pangalan niya na nasa watchlist pala, yung original drug watchlist ni Pangulong Duterte back in 2016. Ang kaso, mismo si Albayalde na rin mismo ang nagsabi na na-adjudicate na pala o Right. na-absuelto na siya Ng korte. korte. At for the past 2 years ay wala siyang kinasasangkutan na anumang illegal na gawain. So, after saying that, just to give background to his yung profile or yung previous na kinasangkutan niya, parang lumalabas na wala na yan. Medyo irrelevant na yan, lalo pa nang sinabi nga na na-adjudicate na pala yan, Kara. Ano ba yung nauna? Yung na-assign siya doon sa Regional Drug Enforcement Unit o yung sinama siya ni Pangulong Duterte doon sa drugs watch list? Base sa impormasyon na binigay sa atin nga, Kara, nasa miyembro siya ng Anti-Illegal Drugs Unit noong 2014. 2016 lumabas yung watch list. So nauna yung nandun siya sa Anti-Illegal Drugs Group. Ngayon, ang Okay. sinasabi sa atin ng pulisya, particularly the EPD na nag-investigate dito, yung Special Investigation Task Group, si Sir Tambungan, ang sinasabi niya, kapag halimbawa ikaw ay miyembro ng Anti-Illegal Drugs Group o ng isang unit na talagang sumasagupa sa mga malalaking drug syndicates, napaka-vulnerable mo sa mga threats, mga paninira, o Oo. yung mga ganitong klase ng mga matitinding banta. Dahil nga malalaking pera ang pinag-uusapan dito. We're talking about drugs na talagang pera ang talagang pinag-uusapan dito, kaya pwede ka na lang talagang siraan. So, may possibility raw na dahil meron silang mga nasagasaan in the past, may nanira sa kanya, umabot sa point na nalagay siya sa intel at umabot sa punto na naging bahagi siya ng drug watch list nga ni Pangulong Duterte. Pero hindi man conclusive, may ganunong possibility na siniraan lang siya kaya umabot yung pangalan niya sa watch list. And the fact that na-absuelto na siya ng Ng korte korte. and wala siyang kinasasangkutan na anumang illegal na gawain for the past 2 years, I think it's enough proof na for the past 2 years, malinis itong si Hugay, Kara. Maraming salamat sa iyo, Mariz Umali.